ko po nasasabi na itong tawag dito, etong mga ito ay walang ulo. Etong si Philip Salvador na pahiya, mga kababayan, nilangaw po sa La Union ang kanilang rally. Biruin nyo, sa gilid na nga lang ng kalsada ay wala pang tao. Diyos ko, Philip. O, eto na, mga kababayan. Nako. Hanggang sa Pangasinan. Mahalin niyo si Raul Lambino. Lino. Kung hindi niyo ako mamamahal, mahalin niyo si Raul Lambino. Nakita nyo yung lugar. Ilang upuan lang, sa gilid lang ng kalsada yan, mga kababayan, ha? Hindi ko alam kung sa San Juan ba to. Kung ayaw nyo ako, kung hindi nyo ako kayang mahalin, mahalin nyo si Raul Lambino. Visit. Oh. We need him in the Senate. Kailangan natin ng isang magaling na mambabatas. We need him in the Senate. Kailangan natin ng isang magaling na mambabatas. Teka. Philip, paano mo naman nasabing magaling na mambabatas? Yes, attorney yan. Pero unang-una, mga kababayan, nasubukan na natin yan, si Lambino eh. Ano yung unang nasubok natin sa kanya na siya ay walang gagawing magaling? Mga kababayan, naalala nyo ba yung umiiyak-iyak doon sa China? Naalala nyo yon? Yung tawag dito, meron tayong mga site dito sa Pilipinas. Yung US site, di ba? Na meron tayo dito, yung mga base natin, base ng US dito sa Pilipinas. Nakalimutan ko yung tawag. Tapos, mga kababayan, sabi ni Lambino, pumunta siya ng China. Tapos sabi niya ganon, ayaw namin na maging battleground ang Pilipinas. Tapos ano siya doon, nagmamakaawa sa China. Diba parang alam mo yon, tutang-tuta ng China. Mga kababayan, parang asong-aso ng China, etong si Lambino. Tingnan natin ha, si Lambino ay isa ring Ilocano, taga Pangasinan. Hindi nga siya nanalo bilang local government official. Walang bumoto sa kanya. Senador pa kaya? Tapos, pangalawa natin na na-testing, itong si Lambino na walang gagawing maganda. Kaya po inaalisan ng tao. Bakit? Nakita nyo po nung binitbet or dinala sa dahig, itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagpalabas ng fake TRO. Diba sabi nila may TRO na daw. Yun pala, wala naman. Tapos ang gusto niyang mangyari, mga kababayan, may TRO na tayo, pigilan nyo si Tatay Digong. Biruin nyo kung yun ang maging mambabatas. Ay Diyos ko, mga kababayan, lahat na lang ng mali gagawing tama. Ed Kasay, tama Edwin Villegas, salamat po. Yan yung ginagawa, mga kababayan. Yan yung talagang pinakikiusap ni Lambino doon sa China. Na mali daw ang Pilipinas, mali daw ang gobyerno sa kanilang desisyon na magkaroon ng EDCA sites dito. Ayop talaga. Sabi ko nga alam mo Lambino, sabi ko dati, kahit anong gawin natin, kung magkagera man ang China at yung Taiwan, mga kababayan, madadamay tayo. Kaya, sa totoo lang, kahit alisin mo yung EDCA sites dyan, wala yan. Useless lang yan. Diba? Mas maganda na nandito yung EDCA sites na yan para kapag halimbawa, mga kababayan, meron ginawa sa atin yan, di mas madaling makatulong kaysa yan, dadalin mo pa, napakalayo. Shout out, Tita Kark Lea. Oy, happy birthday, Tita Karks, ha? Mabuhay ka hanggang gusto mo. More birthday to come. Oy, sigurado yan, may continuing crime si Diggs pag nagka-uwi. Illegal possession of demonic paste,
Pansin mo si BP hindi nag-mention si is willing to abide by ICC's terms like freezing of assets. Nabanggit kita kanina, tita. Gusto ko yung commentary mo regarding this matter eh. 'Di ba? Talagang fruitful. Na sabi ko nga eh, ayos 'yun magaya nga. Ah. Si Raul Lacino yun! Sarap. Palakpakan nyo! Grabe. Alam niyo po ba na abogado ko, Aha. si Atty. Raul Lacino? Oh naman. Opo. Naging abogado ko po siya nung ako po'y tumakbong Vice Governor sa Bulacan. Palakpakan nyo! Pilit na pilit, mga kababayan. Biruin mo, yung tao dyan siguro sabihin natin pinakamalaki na yung 30. Di ba? Dyan pa lang masasabi natin na wala talagang Duterte magic. At alam nyo, ganito yan, mga kababayan. Isa pa ang mapapatunayan natin kapag halimbawa, sabihin natin na dumating yung 2025 election. Di ba? Mayo. Tapos, ang nakapasok na sila't lahat ng mga PDP candidate, ay ibig sabihin nun, wala na talagang Duterte magic. At ibig sabihin nun, mga kababayan, mga ka-GP Natics, walang katotohanan na si Sara ang nagdala at nagpanalo kay PBBM noong 2022 election. Isa lang ang ibig sabihin yan. It really, the answer, mga kababayan, sa mga katanungan, sino ba talaga ang nagdala? Loyalista o yung mga DDS daw di umano? 'Di ba? Diyan masasagot ang lahat ng mga katanungan ng mga DDS kung sino talaga ang nagpanalo kanino. Sino ang nagdala kanino? Kasi lagi nilang pinagdidikdikan, 32 million kayo, 31 million lang 32 million kami, 31 million lang kayo. Oh. Pero bakit ganito? Artista na yan. Di ba? Artista na yan, oh. Oh, tapos walang tao. Nakakahiya naman si Leon Javier. Nakakahiya naman sa inyo, may artista na, wala pa ring tao. Oh, di ba? Payang-paya kayo, dyan pa kayo sa La Union. Yan ang isa sa mga probinsya ng mga matatalino. Probinsya, mga kababayan, ng hindi mga uto-uto. Mabuti nga, tinanggap pa kayo kahit papano eh. Mabuti nga, pinagbigyan pa kayo na magkaroon kayo ng meeting. Magkaroon kayo ng rally. Naku po, mga kababayan, baka sa ibang lugar yan, kapag BBM supporter, rally, anong ginagawa? Binabastos, binubugbog. Oh. Wala. Murahin nyo pa ako, kahit murahin nyo ako dyan, hindi mapapalitan, presidente pa rin namin ang aming Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Robby, yung 30 to go supporters. At saka mga tuod, mga kababayan, sabi niya, isigaw nyo! Walang sumisigaw. Wala talagang katao-tao. Parang mga kababayan, nakikinig lang magkano kaya bayad yan. Kaya nga, Cap JM, lugar mismo ni Kong Paulo Ortega, di ba? La Union. Tapos, doon sila. Langaw. Ayun nga rin ang tanong ko, Gracious Grace eh. Kasi, unang-una nakita ko dito, yung mga vlogger. Vlogger na lagi nilang kasama. Sino? Yung mga dati rin na nating kasama sa nung panahong eleksyon pa. 'Di ba? Sila JC De La Cruz nandyan. Di ko nga alam kung si JC yung isa dito sa matangkad eh. 'Di ba? Kasi nakita ko yung vlog niya. Nanggaling dito sa La Union, magkakasama sila nila Epe. 'Di ba? Baka mamaya itong mga taong to, mga julalay, baka itong mga to ay yung mga bodyguard. Walang gustong makinig, kawawa naman. Ano ba yan? Ito pa, mga kababayan.